Hi watchers, for today nga pala ay madami tayong pupuntahan. 5 AM pa lang ay gising na ako. Yung tricycle driver nga pala na naghatid sa akin dito sa hostel kagabi ay nag-offer ng tour around La Union. 7 AM pa nga ako susunduin dito kaya pupunta muna ako sa tabing dagat. Ganito yung beachfront ng hostel guys. Mabato siya kaya wala halos nag-swimming dito. Mostly nagiging photo spot ito. Pero okay na din kasi kunting lakad lang naman ay nasa mismong beach ka na, wherein pwede ka mag-swim. Grabe din yung alon dito, pang surfing talaga ang atake. Para sa akin, perfect place itong Charlie's Hostel kung solo traveler ka. Kasi mura yung accommodation at super lapit pa sa beach. Malapit lang din ito sa mga popular restaurant at bars dito sa LU, sulit yung stay. At kung babalik man ako dito sa La Union, ay dito ulit ako magbobok. Around 7 AM nga ay nasunduan ako ni Kuya Gilbert. Siya yung tricycle driver na magtutour sa akin today. Ang first tourist attraction nga po na pupuntahan namin ay ang Machu Temple, located at San Fernando, La Union. Ito nga po yung mga tourist attraction na pupuntahan namin today. Here we are at Machu Temple. This is the first tourist attraction na pinuntahan namin since ito yung pinakamalapit. Reminder lang po, may dress code po sila dito. Bawal ang revealing clothes. Buti na nga lang at may dala akong balabal kasi nakasando pa naman ako. Anyway, this is a Chinese temple wherein devotees may participate in a ritual where they pray to the gods for wishes to be granted. Yun yung beliefs dito, na kapag nag-wish ka daw ay matutupad. Pero di na rin ako nakapag-try kasi nag-picture-picture din kami ni Kuya Gilbert. Tanaw na tanaw nga din mula dito ang La Union Beach, super IG worthy ng lugar na ito guys. Siya nga po pala si Kuya Gilbert, ang aking tour guide. Kung pupunta man kayo sa La Union at gusto nyo din ma-experience ang ganitong tour, ay search nyo lang ang account ni Kuya Gilbert sa Blue app. Sobrang ganda nga po ng view dito. Kaya isa rin ito sa mga dinadayong tourist attraction sa La Union. Swerte ko lang kasi walang tao ngayon. Hindi crowded. Kapag weekend daw kasi ay maraming turista ang pumupunta dito. Anyway, we will be heading to our next destination. Here we are at Poro Point Lighthouse, ang second tourist attraction for today's gala. Dati daw pwedeng umakyat sa lighthouse pero as of now kasi pinagbawal na for some reason. Kaya naman nag-take lang kami ng pictures and short videos. It's a very quick stay lang po. Sobrang init na din po kaya di na kami nagtagal. Our third destination is the Pandangan Ruins Church. According to Kuya Gilbert, ang reason daw kung bakit nasira ang church na ito ay dahil sa lindol. May nagpo-photoshoot din during our visit. No wonder kasi ang ganda din ng lugar na ito. Ang sabi din ni Kuya Gilbert, yung statue daw ng mahal na birhen ay naiwang nakatayo nung nasira ang simbahang ito. Siyempre hindi pwedeng mawalan ng pictures kaya nag-photoshoot din kami ni Kuya Gilbert. After namin mag-take ng photos ay against the light pala yung mga kuha ni Kuya Gilbert sa akin, haha. But then napansin ko yung area na ito. Parang maganda magpa-picture. Kaya pinakiusapan ko si Kuya Gilbert na kuhanan ako ng pictures. Buti na nga lang at mabait itong tour guide ko. Very patient siya kahit sobrang init, kukunan ka talaga niya ng picture. After taking photos, ay bumili ako ng wishing candle. Siyempre, magpipray po ako at magpapasalamat. Kasi nakagala na naman ang iabab na ito. Ang dami nga nitong nabili ko na kandila, kaya naman pinagpray ko na lahat ng taong mahal ko, haha. Iniwan na din muna ako ni Kuya Gilbert. Hihintayin na lang daw niya ako sa tricycle. Pagtapos ko nga po magpray, ay bumalik na din ako sa tricycle, ready na for our next destination. Now we are here at Man-Made Forest in Balawan, La Union. On our way going to Baluarte Tower ay napadaan kami dito sa Man-Made Forest, wherein isa din sa mga travel spot dito sa La Union. Actually, madami ding tourist ang nag-stop dito para makapag-take ng photos. Sobrang sarap nga din po magstay dito kasi ang fresh ng hangin. Kahit sobrang tirik ang araw ay malamig naman yung hangin. Medyo kinakabahan pa nga ako magpa-picture dito kasi may mga dumadaan din na sasakyan. Baka kasi masabitan ako pag umaaura-aura ako. Pero sabi naman ni Kuya Gilbert, wag lang daw ako aalis sa pwesto ko. Kasi kusa naman daw tatabi yung mga sasakyan. Nag-take lang kami ng photos. Then alis na din agad kasi madami pa kami pupuntahan. Now we are heading to Baluarte Tower na po. Baluarte Watchtower located at Luna, La Union. This is how it looks like po, wala itong filter. Ang ganda, diba? Kaso sobrang init nga lang po nung chinek ko yung time ng pag-take ko nitong video. It's 9:38 AM pa lang po. Pero grabe yung init guys.
Sinasabihan ako ni Kuya Gilbert na pumasok daw muna ako sa loob para makasilong. Nag-offer din siya if gusto ko daw magpa-take ng videos. May human drone kasi dito. At ako na daw bahala kung magkano yung gusto kong ibigay na bayad after. Pumasok na nga lang din ako sa loob ng tower kasi di ko na kinakaya yung init. Beside, intayin ko na lang daw dito yung mag-U human drone. This is what it looks like inside the tower. May mga lumang padlock din na nakalagay sa pinto. Ewan ko kung bakit may ganun. Ito nga po pala yung drone shot outside the tower. At ito naman po ang human drone shot inside the tower. Grabe di ako maka-aura ng maayos dyan. Kasi ang sakit sa mata ng sinag ng araw. 250 nga po pala yung binigay ko sa nag-take ng videos at pictures ko. That's it guys. Then papunta naman po tayo sa Bahay na Bato. Let's go. Here we are at Bahay na Bato. It is located at Luna, La Union pa din po. Sa totoo lang po, ito talaga yung tourist attraction na gusto ko puntahan. Tsaka yung Pebble Beach. Which is dito lang din pala located sa harap ng Bahay na Bato. Ito po yung unang art gallery na pinuntahan namin ni Kuya Gilbert. Mga lumang kagamitan po yung nakadisplay dito. Kung katulad kita na lumaki sa probinsya, ay magiging familiar ka talaga sa mga gamit na nakadisplay dito. In this area, nakadisplay yung mga weapons they used before. Anyway, tanaw na nga po pala mula dito yung Pebble Beach. Pupuntahan ko yan later after ko mag-ikot-ikot dito. Alam nyo ba yung pinaka-gusto ko sa tour na ito is, I felt like hindi ko kailangan magmadali. If gusto ko pa magstay ng matagal sa isang place, okay lang. Kumbaga, I can explore the place more without rushing to leave. Nakakatuwang makita yung mga vintage tools na ginagamit noon para ka talagang nasa sinaunang panahon kapag pumunta dito. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong purpose ng mga gamit na yan. Pero buti na lang at explain din ni Kuya Gilbert sa akin kung ano yung mga display dito. Parang pangdigmaan yung mga tools dito. Oh. May palakol ba naman? Tsaka mga gulok. May kariton din. Ewan ko kung alam nyo yon. Pero yun kasi yung hinihila ng kalabaw sa farm. Tapos dun isasakay yung mga naaning palay. Na-experience ko din sumakay sa ganyan dati eh. This is the tools for fishing area naman po. Nakakatuwa naman itong butterfly sa frame. Parang bagay to sa kwarto ko, haha. Nagpa-picture lang din ako dito sa area na to, then binivideohan na din ako ni Kuya Gilbert para may pang-vlog daw ako, haha. Inaya ko pa siya na pumunta dun sa display ng mga vintage mirror. Medyo madami din yung guest dito ngayong araw, may mga nag-show-shoot nga din pang school activities siguro. Di ko pa napigilan hawakan itong sungay ng kalabaw. Ang galing kasi nung nag-craft eh. Parang totoong sungay talaga. Yun lang guys. Then tara akyat tayo sa second floor. Oh, 'di ba? Kakaiba talaga itong art gallery na ito. Pakiramdam ko ay nasa isang mansion ako. Malaki yung area. Tapos ang daming vintage na gamit. Wherein yun ang art na nagre-represent sa gallery na ito. Halos sa sahig na nakafocus yung camera guys. Nahihirapan kasi ako umakyat. Ang haba ba naman ng palda ko, haha? Ganito lang kasimple yung taas. May mga upuan. Pwede tambayan. Tamang scroll ka lang, tapos relax lang. Ganun yung vibe sa area na ito. Ang ganda. Tapos tanaw mo pa yung dagat. Wait, ipapakita ko sa inyo yung view. Tara dito sa mini balcony. May mas magandang view pa dito eh. Dun sa kabilang balcony. Mas tanaw dun yung beach. Nasa second floor pa din po tayo. Ito yung balcony na may much better na view sa dagat. Tatry ko pa nga sana i-close yung pinto kaso di pala siya nasasara, haha. Hindi ko na nga pinakialaman tapos gandahan na lang ako dito. Grabe naman yung liwanag oh. Parang kukunin na ni Lord eh. Diyos ko Lord, ayaw ko pa po haha. Tanaw na po mula dito yung Pebble Beach. How I wish I could watch the sunset dito. As usual, nagpa-picture lang ako kay Kuya Gilbert. Then, bababa na din kami dito sa Pebble Beach naman tayo. Let's go! Grabe guys, ang init po. Buti na lang nag-sunscreen ako bago umalis. Habang papunta nga kami ni Kuya Gilbert sa Pebble Beach, ay nabanggit niya sa akin na hindi daw pwedeng mag-swimming sa dagat. Ang dahilan daw ay malalim yung part na ito, kahit yan yung pinakatabing dagat. Malalim daw yung tubig, basta may explain sa akin si Kuya Gilbert kung paano napunta yung mga bato na yan dito. Kasi diba usually buhangin yung tabing dagat. Saka bawal talaga na dyan ma'am, maligo. Malalim kasi dyan, nakaka-part. Yun doon lang banda, yun pwede. Pero delikado rin.
Akala ko kasi talaga makakapag-swimming ako dito kaya excited akong puntahan ito. Guys, di ko lang nakuhaan ng video. Pero after namin pumunta sa Pebble Beach pumasok na ulit kami sa ibang gate. Tapos napunta kami sa other part ng bahay na bato. Grabe mansion talaga ito Baka mamaya nasa Encantadia na ako, haha. Guys, may hindi pala ako nasamang clip dun sa unang bahay na pinuntahan namin. Ito yung first floor nun. Malawak kasi yun. At sobrang daming videos na na-take ko dun. Hindi ko pa to nasama sa edit, kaya ihahabol ko na lang dito. Literal na bahay talaga to kasi tingnan nyo naman may bed pa. Pero display lang daw ito at wala talagang tumutulog dito. Ang aliwalas talaga sa lugar na ito. Open kasi yung building, kaya malalanghap mo talaga yung sariwang hangin. Tapos ang ganda pa ng paligid. Guys, ito yung pangalawang bahay na pinuntahan namin. Yes po, 2 po yung bahay. Magkaiba din ng design. At may second floor din po ito, yung bahay na to. Masasabi ko po na very Filipino house ito nung unang panahon. It reminds me of my lola's house. Ganito din yung style nun Sobrang nostalgic ng place na ito para sa akin. Yung mga gamit dito pang sinauna talaga. Even yung display na TV. We used to have that kind of television nung bata pa ako. Hindi naman lahat na experience yung ganitong life. Pero kasi, nung elementary pa ako, sa bukid kami nakatira. Walang kuryente doon. Tapos may TV kami dati na battery yung gamit. Yung ilaw pa nga namin noon ay yung may gas, tapos nakalagay sa bote. If you know, you know. Ang hirap kasi paliwanag, haha. Nakakamiss yung ganitong bahay. Tsaka yung buhay dati without gadgets. Kakaiba din talaga yung mga artwork dito, ang galing ng gumawa. Lalo na ito, I am amazed with this craft. Medyo nakri-cringe ako edit tong part na to. Siguro kasi nga naalala ko yung bahay namin dati. After po dito sa bahay na bato ay papunta na dapat kami ng Imuki Island. But then, I decided not to go. Kasi kailangan ko na din mag-check out sa hostel. Pagdating ko nga po sa Charlie's hostel, ay nag-shower lang ako. Then mag-iimpakin ako. Kasi kailangan ko na po mag-check out. Magtra-transfer po ako sa ibang hostel. Dito nga po pala yung reception ng Charlie's hostel. Mag-check out na ko guys. Ibabalik ko lang din yung towel na nirent ko upon check-in. Then gogora na si auntie mo. Si Kuya Gilbert ulit maghahatid sa akin guys. Naging service ko na siya sa buong stay ko dito sa La Union. That's it. Sa sunod na video ko na lang ipapakita yung pag-check-in ko sa Shorebreak Hostel. Bye-bye.